Hello mga person ko, magandang buhay, and this is my another vlog. Enjoy watching! Yung mga regalo nga pala na to ay binalot ko sa bahay ng aking mahal na asawa. Every year, nakasanayan na namin kaming magkakapatid ay magbigayan ng mga regalo sa bawat isa. Nung kinahapunan nga ay nagbiyahe na nga pala kami ng aking mahal na asawa papunta sa Pampanga. Sa bahay po namin dahil doon po kami magpapasko or sasalubungin yung Pasko. Kung napansin niyo po pala ay huminto kami sa may bandang Emulier, malapit po sa palengke dahil yung mga cellphone na binili namin or binili ni ate ko para sa mga anak niya ay ipapatempered namin. Pagkatapos nga po palang magpatempered ay dadaan muna kami sa may Baruya. Pupuntahan muna namin yung kasama ng aking asawa sa trabaho. Dadaanan na rin namin ang aming inaanak. Di na nga rin pala kami nagtagal doon at nagbiyahe na po kami ulit. Pagpunta po namin dito sa may Lubao, may nakita kaming aksidente. Mga person ko, dapat palagi tayong mag-ingat. Dito nga mapapansin nyo ang aking asawa ay tumatawa. Alam niyo po ba kung bakit? Pinost ko po yun kahapon sa reels ko. Panoorin nyo na lang po. Nandito na nga po pala kami sa bahay. Pagpasok ko nga pala sa bahay ay nakita ko yung mga prutas. Tapos yung crispy pata na pinaluto ni Mang Kaste. Kung makikita nyo rin po ay iniayos ko na yung mga gifts para mamaya. Nung makita nga ni Austin si Tito G niya ay sumasampa siya sa kanya. Kaya lang hindi niya pa ito pinapansin dahil in-game siya. At nung pinansin na nga siya ay sumampa na yung batang makulit. Sinabi ko nga pala kay tatay ko dyan na kunin niya si Austin dahil titingnan namin kung sasama siya. Kaya lang hindi naman siya sumama. Lumabas nga ako sa bahay namin dahil titingnan ko kung ano yung niluluto ni tatay ko. Nagluluto nga pala siya ng kalderetang baka at saka ng patatim yung matamis at pinapalambot niya po yung crispy pata bago iprito. Noong mga time nga pala na to ay inutusan kami ni mama na bumili ng soft drinks kaya pumunta kami sa may Osave. Si Austin nga ay sumama kahit na umaambon pero sinama na rin namin siya, nakakopya na lang siya. Dito nga ay bumili din ako ng pamimigay sa mga bata dahil wala naman akong 20 pesos na papel. Ganun na lang yung ginawa ko. Pagkatapos nga pala namin mamimili ay pumunta na kami agad sa cashier para matapos na rin. Dahil after namin dito ay magsisimba kami. Si ate ko na nga yung nagbitbit ng mga pinamili namin dahil hindi pwede yung aking asawa dahil bitbit niya si Austin. Pagbalik nga pala namin sa bahay ay luto na yung crispy pata namin. Nandito na nga po pala kami sa may simbahan. Nag-i-start na nga po yung simba. Nung mga time nga po na yan ay umaambon po. Kaya yung ginawa namin yung pagpunta namin dito ay nagsasakyan pa kami. 7:30 pa lang po pala ay nandito na kami sa simbahan. Inagahan talaga namin. Dahil gusto namin makaupo kaya lang pagpunta namin dito sa loob ay puno na rin pala. Kaya ang ending sa labas lang kami sa may gilid. Tapos na nga po pala kaming magsimba, nakatulog pa nga po si Austin. Pag uwi nga namin si mama ko po ay naggagawa pa siya ng pa-order niya. Kaya kahit magno-Noche Buena na ay ginawa niya na yon para sa umaga ay wala na siyang gagawin. Si Maynard naman po yung mga pangre-regalo niya ay nasa kahon. Inilabas niya na yung mga to. Ayan na nga po pala yung mga regalo mamaya. Ready na kami na ma-receive yung mga regalo sa bawat isa. Hindi pa nga tapos si mama ko dyan. Nung tapos na nga ako makaligo ay tinulungan ko na siya na magtanggal ng mga luto ng kutsinta. Yung 4 na sobre na yan ay para sa mga maswerte naming mga magulang. Deserve yan ng aming mga magulang. Maraming salamat po sa inyo. Si Austin nga po pala dyan ay ginising lang. Nakita nyo naman po kanina pagtapos ng simba ay tulog na po yan. Ayan nga po pala yung handa natin sa may Noche Buena. Merry Christmas po sa lahat. Thank you Lord sa lahat po ng mga blessings. Marami man tayong pagdaanan sa buhay, malungkot man o masaya, ay magpasalamat pa rin tayo. Ayan nga po pala yung bunso naming kapatid, siya lang yung nag-iisang lalaki. Ang cute-cute nila, nagpapapicture po sila dyan. Nagsisimula na nga yung gift giving namin dito. Nakakatuwa lang ay ngayon nagagawa na namin to. Dahil dati ay wala kaming ganito. Nagsimula lang siguro yung gift giving namin na ito ay nung nagkaroon kami ng Christmas tree din. Kaya napakasaya sa puso. Sa susunod kapag sobra-sobra na talaga ay bibigyan din natin yung iba.
Pangarap ko din kasi yung makapagbigay sa mga ibang tao. Makita ko din na masaya yung pamilya ko ay masaya na rin ako. Kaya thank you po talaga. Malayo na pero malayo pa. Yung pamangkin ko nga pala na si Austin ay nagustuhan ata yung binigay namin sa kanya. Yung suot niya po na yan ay binili po namin sa may dinalupihan night market. Tama lang din yung kinuha namin ng aking mahal na asawa. Saktong-sakto sa kanya. Tuwang-tuwa nga pala si Maynard dyan dahil nakita niya dun sa binigay ko sa kanila ay merong medyas. Narinig ko pa nga yung aking kapatid na sinabi niya na mabaho kasi yung paa mo kaya binigyan ka ng medyas. Tapos pala binigyan niya yung mga bata ng tig-20 at napasabi pa nga siya na be thankful, be grateful na kahit 20 lang yun ay okay na yun. Noong mga time nga na to, sila mama naman at si tatay ko yung bibigyan. Yung sa kanila palaging cash talaga. Pag meron silang nakuhang regalo ay additional na lang yun. Dahil alam niya naman yung mga magulang natin ay gustong gusto yung pera. Inopen na nga nila Thea yung regalo ng mama nila sa kanila. And nung makita niyang may kahoy, natawa talaga siya. Hindi ko alam kung na-disappoint ba siya. Pero mga ilang sandali lang ay inabot na ng aking kapatid na bunso yung mga talagang regalo nila. Tuwang-tuwa na nga sila dyan, nagtinginan pa nga. Regalo yan ng mama nila sa kanila. At ayan nga po yung pina-term namin. Nung binili yung mga cellphone na yan ay alam nila na ibibigay iyon sa mga pamangkin ng aking mahal na asawa. Pagkatapos ay nalaman ko, sabi ni Ashley, pamangkin daw din sila, bakit hindi sila nagkaroon ng cellphone or bakit hindi namin sila bibigyan ng cellphone. Surprise kasi yan ng mama nila kaya hindi talaga namin sinabi. At ayan na nga po yung makulit kong pamangkin, suot niya yung bigay namin na tsinelas. At nagyayabang talaga siya, di ko alam kung napapano siya dyan. Siyempre kaming mga nakakita sa kanya ay tuwang-tuwa. Yung isa nga pala naming regalo ay hindi pa nabubuksan ng aking mahal na asawa kaya ayan binuksan niya po. Pilit nga talagang sumasayaw yung pamangkin ko, siguro nagpapapansin siya kay Tito J niya or Daddy J niya. After namin mag-open ng mga gifts ay kakain naman kami ng Noche Buena. Ayan, ganyan kakulit yung pamangkin ko. Pagkatapos niyang sumayaw ay nagutom na rin siguro kaya sumabay siyang kumain sa amin. Yun lang naman po. See you for my next one. Thank you so much for watching. Magandang buhay and Merry Christmas! Mwah!